So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's video, ayan, mag-unbox na naman tayo ng isang napakalupit at sobrang murang smartphone ngayon. At ito ang Itel CT100. Okay kaya to? Tara, check natin. So yan, another unboxing na naman tayo ng isang malupit or murang smartphone today at itong Itel CT100. So shoutout sa mga nakanood ng first impression natin dito. Sinabi ko nga sa inyo, gagawa, on the way na yung unit natin at dumating na siya. Dito ko yung binili sa view products natin. So kung interested kayo makabili na itong mura at bagsak presyo na Itel CT100, i-click nyo na lang itong view products natin dito dahil matik dyan sa ating view products, bagsak presyo lang itong Itel CT100 at meron pa naghihintay na special voucher para sa inyo. So magkano nga ba to? Ang SRP neton is around 6,000 pesos for the 4GB 128. Pero again, dito sa ating view products, nakuha ko lang to ng below 5,000 pesos. So sobrang mura lang netong smartphone na to. Consider na natin siyang budget smartphone kasi nakuha natin siya ng below 6,000 pesos. At yung napili nating color is navy blue. So 4GB 128 yung pinakamababang variant. Pag nakuha na to ng below 5,000 pesos, ay maganda naman or reasonable din pa naman ang 4GB of RAM sa ganyang presyo. So tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo ko unbox itong bagong labas na Itel CT100. So ito yung box ng Itel CT100. So very interesting tong smartphone na to dahil mas better yung chipset na ito compare sa Itel Power 70 and sa Itel A90. So ayan siya, CT100. So yun nga, ito na nauuso ngayon sa Transsion, yung kanilang slim unibody design. Same din sa Tecno Spark 40 series and the Infinix Hot 60 series. Ganyan na mga slim design na sila, which is better naman of course, na meron large battery pero na maintain nila yung slim design. So ito again, wag kayo malilin lang dito. It has 4GB of RAM lang, pero nakalagay dito 12GB of RAM kasi sinasama nila yung extended RAM. Pero in reality, ito lang po ang RAM dyan. So 128GB of internal storage, IP64. Tapos meron siyang 60 months of fluency guaranteed. So Itel CT100. So sa likod naman ng box, ito yung mga specifications niya. Slim unibody design, 5200 mAh battery with 18 watt fast charging, IP64 water and dust resistant, 6.75 inch 90Hz screen refresh rate. At yun nga maganda dito, 700 nits of brightness siya. So with extended RAM nga siya. Yun nga, yung medyo naging get up na. At inopen ko to syempre upon receiving para ma-double check din yung device. At kung interested nga kayo dito, click nyo na yung view products natin. Dito sa view products natin, mababa lang po ang price dyan ng Itel CT100. Slim unibody design. Ito yung very interesting dyan. I don't know kung meron siya wireless charging pero may kasama ka siyang MagSafe na case. So siguro yung purpose ng MagSafe is for magnetic lang. Wala siyang feature for wireless charging. MagSafe case lang. So, mamaya na to, tingnan mo natin yung content ng box. So, meron tayo, yun, absent nga si Maring Jelly case, ang present si Maring hard case with, ayan na, tinutuon na nila yung MagSafe kasi nakakatawa sa sa Itel, ano ba yun? Itel A90. Meron silang case na ganito itsura pero hindi MagSafe, design lang. Ito, tinutuon na nila yung MagSafe. Which is better naman dahil ano naman ang purpose ng ganito kung hindi MagSafe na nakita natin sa Itel A90 na akala ng mga ibang consumers is merong MagSafe support yung Itel A90 which is wala, design lang. Ito talaga hindi na siya design, may use na siya. So meron tayo ditong instruction, warranty policy. So ito yung Type-C cable natin. And ito si paring brick. Si paring brick, check natin So si paring brick is 18 watt fast charging siya, which is okay rin for its price. At si baby SIM eject tool. So yun lang naman yung content ng box. Very simple. So next, let's proceed dito sa smartphone mismo. So ito na, tanggalin na natin yung kanyang plastic. Ayan. So ito na ang Itel CT100 in color. Ano ba itong napili nating color? Color navy blue. So, in 3, 2, 1. Ayan. Uy, maganda tong navy blue nila. Very aesthetic, ha? O, di ba?
So, ito na ang Itel CT100. Very aesthetic ang itsura niya. So, napakaganda na itong ng navy blue. Very aesthetic siya. Oh, di ba? Mukha siyang premium smartphone. Nare-resemblance niya dito yung Pacific Blue ng iPhone 12 series. 12 Pro series. Ang ganda, no? Very premium looking. So, meron siyang meron siya ditong dual camera. Ito is joke time. Ayan, no? Wala tong laman. Parang lang siya, design. Dual camera na isa lang ang useful na camera dyan. Tapos meron tayong flash. Pero in fairness, when it comes sa camera module, maganda naman siya. Maganda yung design niya. Tapos sa frame is matte finish overall. Ang ganda ng color na itong navy blue. Sobrang astig. And yun nga, malaki battery niya pero slim design itong smartphone na to. 5200 mAh. Pero napakalaki po ng napakanipis po ng design niya. Ayan, no? Solid. So, meron tayong Itel logo dito. Sa right side, nandito ang power button, / fingerprint scanner, and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port, at speaker grills. At sa bibili na itong Itel CT100, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, yun. Open na natin itong si Itel CT100. Ayan. Itel powered by Android at kabit na natin si Maring hard case. So, yun yung very interesting dito mga ka-J-Vlog. Ang ganda ni Maring jelly case. Dark color kasi siya. Nagbe-blend doon sa navy blue ng Itel CT100. Ayan, no? In fairness, maganda naman siyang case. Pero, again, hindi to pang temporary kasi naka-open oh. Naka-expose yung gilid niya na less protection siya. Although, yun nga, may MagSafe case siya. So, yan, setup ko muna to. Balik ako kayo. So, yan, na-open na natin si Itel CT100. Yun, pa rin ang very infamous na notch display. So, nandiyan pa rin yan dito sa Itel CT100. So, settings. Check natin to. So, yun nga yung about phone niya. Sad to say, meron pa rin siyang Android 14 out of the box. Pero, let's check kung meron siyang OS update. And Android 14, April 5 lang siya na-update So, meron siyang 5200 mAh battery, HD 720p resolution with 4GB of RAM and Unisoc 7250 chipset. So, yung storage niya is 99GB, 128GB of internal storage. Ayun, meron siyang update. So, let's hope it's Android 15. No, it's not Android 15. So, hindi pa siya Android 15. It's Android 14 pa rin siya. Yun lang yung sad part dito is Android 14 na dapat talaga is Android 15, lalong-lalo na bagong smartphone to at kaligitnaan na po ng 2025. And the refresh rate is 90Hz which is all goods din naman siya. Ayan. So the display malaki, the brightness is fine din, okay rin naman siya. And check natin yung MagSafe nito. So meron akong power bank dito na MagSafe support. So, para ma-try natin yung so, meron akong power bank dito na MagSafe wireless charging. So, para ma-try natin, para makita nyo na nagwa-wireless charging siya. Diba? So, nag-charge siya sa mga iPhones with wireless charging capability. So, let's try kung MagSafe lang ba siya or may wireless charging siya. Ayan. So, makikita nyo, wala siyang support sa wireless charging, pero yung case niya is MagSafe. So, magnetic lang siya. Kasi ito na nauuso ngayon na case, diba, yung dinidikit na lang, which is meron nga dito sa Itel CT100. Yung case lang yan. Yung smartphone, tulad doon sa Infinix Note 50 kasi, kahit nawala yung case, dumidikit siya. Or nagwa-wireless charging siya. Ito is wala. Wala talaga siyang capability for that. Dito lang talaga dumidikit yan sa case. Ayan, di ba? So, yun lang naman. Wala siyang wireless charging at MagSafe mismo sa phone. So, yan na na-unbox na natin si Itel CT100. Next is, syempre, dito tayo sa first impression. Hands-on na natin dito sa device na to. So, nakagawa na nga tayo ng first impression based sa specifications ng device na to nung hindi pa natin siya nahawakan. And this time, magbibigay na ako ng overall first impressions ko ngayong na hands-on na natin si Itel CT100. Pag-usapan muna natin yung display niya. When it comes sa display, very typical naman din yung kanyang screen size for its price tag. Malaki rin naman.
6.75 inches compare sa mga ibang smartphone na ganito presyo 6.6, di ba? So, mas larger yung display niya, although naka-notch display na. Ito yung problem ni Itel eh. Ayaw pa rin nila mag-transition sa notch. Compare sa mga sister company niya like Tecno and Infinix na puro naka-punch hole na sa mga budget smartphone like the Infinix Smart 10, di ba? Tecno Spark Go 2. Etong Itel na Transsion, ewan ko ba, yan na lang nagkukulang dito sa budget nila, yung kanyang notch display. So, alisin nyo na yan. It's about time na alisin nyo na to kasi mas better na ang punch hole at mas piniprefer na ng mga consumers yan. At again, tulad ng mga sinasabi ko sa ibang video ko, kung wala namang any cost kumpletuhin yung bilog, please naman kumpletuhin nyo na. Mas better yung viewing experience sa mga consumers pag naka-punch hole display. Ang maganda naman dito sa Itel CT100 is naka 90Hz screen refresh rate itong device na to for smoother animation din as well. And yun nga, HD plus 720p, hindi ako magreklamo dyan kasi minimum pa rin naman yan for a budget smartphone. So for me, overall screen size naman neto for my first impressions, maganda rin naman, mataas din naman yung brightness na ma-offer niya. Next, yung chipset. So sa chipset tayo dito, magiging okay dahil Unisoc 7250 several times na natin na-try yung chipset na yan sa lahat ng mga smartphone na na-try ko ngayon like Infinix Smart 10, Realme C71, di ba? Marami na, ilang beses na natin na-try ang Unisoc 7250 sa mga iba't ibang smartphones at surprisingly na-meet niya yung expectation ko for a budget smartphone. Kayang-kaya niya mag-handle ng mga games, mga J-Vlog. Real talk yung 7250, napakagandang chipset ngayon 2025 for budget smartphone. Kaya pag narinig ko 7250 ang nilagay nila, alam ko na hindi pumabagal yung smartphone na yan. Take for example itong Itel CT100, mas better to compare sa mga budget meal ni Itel na iba like the Itel A90 and the Itel Power 17 na sobrang sakit sa ulo ng mga chipset na yan na merong Power VRG A320. MediaTek Helio G36, di ba? MediaTek Helio G50, sobrang favorite ni Itel yan pag sa mga mura nila. Buti na nga lang ditong CT100 is mas better na yung chipset niya. At okay na nakikipagsabayan na siya sa Transsion brand na iba like Tecno, Infinix kasi nauhuli si Itel for the budget segment eh. So okay na okay yung chipset niya. And abangan nyo na lang po syempre yung ating game test din dito sa Itel CT100 at i-game test natin dito sa most request nyo, Roblox. Sige, tetest natin ito sa Roblox din. Next, yung kanyang camera. So, camera, tingnan nyo naman. Again, hindi po to triple camera. Joke time lang tong baba at useless tong isa. Yung pinaka-main lang dyan pinaka-useful lang dyan is of course the main camera. So, yung camera niya is 13 megapixel. Tapos, yung front-facing camera niya is 8 megapixel. So, syempre sa ating full review, abangan natin dahil ka-camera test din natin tong si Itel CT100. Next, yung battery niya mga ka-J-Vlog. Malaki, 5200 mAh. Syempre, in today's time, yan na talagang hinahanap din ng mga consumers natin yung meron malaking battery capacity kasi syempre patagal ng patagal, pa-innovate ng pa-innovate, more features, more battery consumption, kailangan taasan talaga ang battery. So again, beyond 5K nang nakikita natin sa mga budget smartphone at nakakatuwa na meron yan dito sa Itel CT100. So 5200 mAh, syempre specs wise malaki yan. And ito pa malupit dito, yung design niya. Malaki battery niya pero na-maintain niya yung pagka-slim. Yun yung malupit dito sa smartphone na to. At tingnan nyo naman, very premium looking itong smartphone na to. Diba? Again, tulad ng sinabi ko kanina, nagre-resemblance siya sa Blue Titanium and Pacific Blue ng iPhone. Okay na okay. Hindi nyo akalain na ano lang to, 4,000 plus. Diba? Napaka-premium looking niya. At marami rin sa atin pag naghahanap ng smartphone, design din ang unang tinitingnan. Magugustuhan nila panigurado itong Itel CT100. Yun nga, malaki battery niya. Fast charging rate is the best minimum na pwede rin natin makuha sa ganitong presyo. 18 watts. Buti nga hindi 15 watts eh. So 18 watt fast charging rate naman ito. Mabilis din naman yung charging rate na yan. So pag 5 to siguro mga 1 hour 1 hour to 1 hour and 30 minutes mo full charge na itong Itel CT100. Mas better na yan compare naman din sa mga ibang mura tapos nag-offer ng 15 watts or kaya 10 watts, diba, na sobrang sakit sa ulo. Tulad ng mga sinasabi ko sa ibang video ko, pinaka-minimum na pwede natin makuha for a price ng 4,000 pesos, 18 watts na talaga. 4 to 5,000 pesos. Next is yung IP rating niya. IP rating niya is IP64, water and dust resistant. And ito na rin yung nagiging trend ngayon sa lahat
na mga budget smartphone, meron na silang water protection. Again, hindi po to pwedeng masubmerge sa tubig. Pwede lang siyang mabasa sa tubig, mga matalsik-talsikan, splash resistant kumbaga. Meron pong mga IP rating na pwede masubmerge sa tubig or water resistant na pwede masubmerge sa tubig. Take for example, IP67 pataas. Yan po yung pwede masubmerge sa tubig with certain deep and certain time. Pero dito sa case ni Itel CT100, 4,000 pesos, merong water protection. Okay na okay rin. Kasi for example, yun nga, pag ginagamit yung as a navigating tool, pag nagmamotor kayo, tapos umulan, huwag kayo mag-alala, kahit na mabasa siya, meron po siyang protection sa tubig. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung aking first impression dito sa Itel CT100. And for its price tag, napakasulit din itong smartphone na to. Kaya kung interested kayo dito, wag na kayong magdalawang isip pa. Dito na kayong bumili sa View Products natin. Dahil dito sa View Products natin, mura at bagsak presyo lang po ang Itel CT100. Abangan nyo lang po yung full review, game test, unboxing, and 5 reasons natin dito sa smartphone na to.